Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating ihahayag ngayon at ipapaliwanag, ire-react, okay? Ito, una nating ire-react at ipapakita sa inyo ay itong si Maharlika at itong si spokesperson Harry Roque, no? Merong good news kay Duterte. Okay, mamaya pakinggan natin kung ano man ang naging good news nitong binalita ni Maharlika at ni dating spokesperson Harry Roque. Pangalawa nating pag-usapan ay sinagot na po ni Attorney Harry Roque ang mga tanong kung meron bang nilabag ang the Netherlands sa prinsipyo ng international law sa pagkakakulong ni FPRRD. Okay? So, ipapaliwanag ni Attorney Harry Roque, meron bang nilabag ang the Netherlands? Ang the Netherlands, nandun po located ang ICC. Tama ba yun? No? 80 years old, doon nakakulong sa ICC. Labag ba ito sa local na batas sa the Netherlands? Yan ang malaking tanong. Ipapaliwanag yan ni Attorney Harry Roque. Ito, pangatlo na ating pag-uusapan ay itong si Senator J.V. Ejercito Estrada hati sa Senate presidency vote sa mga kapartido. Okay? So, it could be Senate Chis Escudero or J.V. Ejercito. Yan ang lumalabas po ng mga balita patungkol po dyan sa Senate President. Sino kaya? Okay? Mamaya ipapakita ko rin dyan ang update patungkol dyan. Ito, pang-apat natin pag-uusapan ay articles of impeachment laban dito kay VP Sara, walang balak bawiin ng taga-House of Representatives. Siyempre, wala silang balak bawiin yan kasi unang-una, gusto nila talagang ma-impeach si VP Sara kasi natatakot na sila sa kanilang political career kapag mananalo ito sa 2028. Okay? So, yun po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Yun po ang ating ipapakita. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung cellphone po ninyo, ma-notify kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o kung mismo ang channel na ito ay nagla-live, malalaman po ninyo kaagad. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, i-play natin itong video ni Maharlika at itong si dating spokesperson Harry Roque na nandoon ngayon sa The Hague, no? Merong good news patungkol po kay former President Duterte. Okay, eto, panoorin natin. So, sa mga pag-uusap nyo ni VP dito sa The Hague at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya niya ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So, dun sa mga pag-uusap ninyo para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil mga tao, alam mo, talagang frustrated na ang Pangulong Duterte, magtatatlong buwan na dito. Dun ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng ating Tatay Digong? Kasi ito yung hinihintay ng taong bayan eh. Kailan makauwi? May pag-asa pa bang makakauwi? Yan ang laging tinatanong. Sinabi naman ni VP Sara na yung aking suhestyon na gamitin ng Batas Netherlands para mapauwi kaagad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong. In the process na of choosing a Dutch lawyer kasi hindi naman ako Dutch lawyer. No? Pero pagdating sa European Court of Human Rights, meron din akong credentials umapir doon. So pwede akong umapir doon. Pero ang initial dyan is sa Dutch court. At madali lang po ang aming argumento dyan. No?
sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland, no? Na mga 80 anyos hindi na linilitis. Okay. So ang tanong, kung ang 80 anyos sa Netherlands hindi linilitis, ang kulungan naman ni Tatay Digong, ang hukuman nasa Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Yeah. So sa tingin ko, mapapabilis talaga yung proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Netherlands, linilitis pa rin? Ang problema kasi dito sa ICC talaga, pinaglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kaisa-isang kaso na linilitis nila, si Tatay Digong, na kapag hindi pa yan natuloy, wala lang silang gagawin. Ano pang saysay na ICC? Dapat magsarado na sila. Lalong-lalo na hirap sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika. No? So, ibig sabihin ni Atty. Harry Roque, itong mga taga-ICC rin, marami rin silang mga depekto. Pati nga yung Amerika, nagpataw na nga ng sanction sa mga ilan na mga judges ng ICC. Pangalawa, sa batas po ng the Netherlands, bawal po ikulong ang 80 years old. Yan ang in-emphasize ni Atty. Harry Roque. Diba? Si Tatay Digong lang po ang 80 years old na nakakulong dyan sa the Netherlands, The Hague. Ito po'y dapat questionin. Ito po yung dapat tututukan nila sa kampo po ni former President Duterte. Okay? Kasi dyan pa lamang, lusot na si Duterte eh. Hindi siya dapat makulong. Kasi he is already above 80 years old. Okay? So dyan pa lang, wala na. May nilabag na dyan ang ICC. Kasi ang ICC is nandyan po sa the Netherlands. So kung gusto nating mapapabilis po ang paglabas ni former President Duterte, questionin rin natin ang local courts. Yan ang ibig sabihin ni Atty. Harry Roque. At kung yun ay lulusot tayo doon, kung tayo ay tama doon sa ating argumento na yan, makalabas kaagad si Tatay Digong. Okay? So, yeah. May pag-asa, in other words. May pag-asa. Sabi nila meron talagang pag-asa. Kapag yun ay mag-agree ang local korte ng Dutch. Pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Ano yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline? Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping doon sa jurisdiction ng hukuman? Illegal ang kidnapping, hindi ba dapat mawalan ng jurisdiction ng hukuman? So magkakaroon ng kasagutan dyan. Alam mo naman, pinangangalandakan ng Netherlands, na-compute sila sa karapatang pantao. So sa tingin ko, malayo na magdesisyon sila na wala kaming pakialam kung kidnapping yan. Tingin ko ang maging desisyon nila bilang isang kampiyon ng karapatang pantao, dapat huwag nang ituloy yan. Pero itong issue, paano yan? Merong kasunduan ng Netherlands at ang ICC na re-respetuhin ng mga desisyon ng ICC. So ano ngayon mangyayari kung ang desisyon ng ICC ay sa batas ng Netherlands, salungat sa batas ng Netherlands at sa karapatang pantao, anong mananaig? Correct. Mabuti na lang, wala namang sariling gwardya ang ICC, wala namang sariling kulungan ng ICC. So sa tingin ko, kung manaig sa korte ng Holland, pwedeng mapalaya si Tatay Digong kahit ayaw pa ng ICC dahil wala nga sariling mga gwardya. Kasi po, labag sa batas ng mga taga-Dutch, yung 80 years old na nakakulong. Labag yun At meron ring batas na dapat respetuhin ang mga batas rin ng mga taga-ICC. Ang respetuhin ng mga taga-Netherlands, the government of Netherlands, o ang korte ng Netherlands, ang batas rin ng ICC. Yun ang pagkakaintindi ko Ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque, wala namang pulis sila. Okay? Labag sa karapatang pangtao yung ginawa nila kay Tatay Digong. Itong ICC. So, kung mananalo po ang itong reklamo nila na ito,
mapipilitan po na i-release si Tatay Digong kasi wala namang pulis ang mga ICC eh. Diba? Wala silang kapulisan dyan. Ang meron pong mga pulis dyan, yung Dutch government. So, yan ang ano. Kasi kahit bali-baliktarin mo, no, kahit irespeto pa natin yung batas ng ICC, pero the fact remains na hindi po maganda sa karapatang pantao sa batas ng Dutch, yung 80 years old kinulong ninyo. Tapos wala pang klaro na ebidensya na yung tao na yan ay talagang guilty siya. Okay? So tama talaga itong sinabi ni Atty. Harry Roque dito. Natin yung mga nagkukulong kay Tatay Digong at silang dapat sumunod sa batas ng Holland. At yung nangidnap. So, dito tayo ngayon sa dahig, talagang ang mga tao, sabi ko nga, sabik na sila. Ang dami nagtatanong sa atin, pareho tayo, na kailan na ba uuwi siya PRRD? Ito bang itong legal remedy na ito na sinasabi natin, ngayon mo lang to naisip o even before first week, second week mo dito, naisip mo na tong suggestion kaya Inday? Sa mulat-mula. Pero in fairness, si VP Sara, inisip na rin ito. Oh, wow. Sa mulat-mula pa. Okay. Kaya lang, ako naman gumagalang, no, nang sinabi niya na atupagin mo iyong asylum. At totoo naman, sa nakikita natin mga pangyari ngayon, kung hindi ko naman inatupag ang aking asylum, dedo na ako, nasa kamay na ako ni Tory ngayon. So tama rin yung advice na binigay sa akin ni VP na unahin ko muna yung asylum ko at ngayong nakaayos na yan, medyo meron na tayong security na hindi tayo mapapasa ilalim sa kamay ni Tory. No? Pero sa mulat-mula, alam na ni BP na teka, walang sibilisadong bansa ang tatanggap sa jurisdiction kung saan ang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Miski hindi ka nga abogado eh. Sibilisado. So siguro, no, ibig sabihin ni Atty. Harry Roque, papalag ang Dutch government dyan sa ginawa nila kay former President Duterte. Kidnapping yun eh. Di ba? Walang warrant of arrest, hindi dumaan sa custodial state, dinala kaagad doon sa ICC. Papalag ang Dutch government dyan. Ba yun? Na kikidnapin mo para mapanagot sa kanyang di umano yung mga pagkakasala. Ano na yan? Di lahat tayo mag-kidnapping na lang, di ba? Well, so ano yun miski hindi ka abogado at sinabi ko lang yung proseso na manggagawa. Pupunta ka sa Dutch court, hindi po pwedeng baliwalain ang mga gwardyang Dutch at saka ng kulungan na Dutch ang desisyon ng Dutch court. Pero kung hindi manaig dyan, pupunta sa European Court of Human Rights. At yan, napakaganda. Kapag nagkaroon ng desisyon ng European Court of Human Rights, sasalungat sa desisyon ng ICC. At salungat po yan sa desisyon ng ICC. Bakit? 3 beses na nagdesisyon ng ICC. Wala kaming pakialam. Wala kaming malay namin kung paano nakuha akusado. Importante, bigyan siya ng patas na paglilitis. So alam ko yan, magkakaroon ng salungat ng desisyon. O sino ngayon ang mananain? Napakagandang issue yan. Kaya sana sa lalong mabilis na panahon, makagalaw. Ako naman, kampante ako mas mabilis ang domestic. Bakit? Kasi kapag ikay nag-file ng issue, ng action na habeas corpus, lahat sa buong mundo, pinakamataas na priority yan. Tingnan mo naman sa ICC, matapos ang reading of charges, 6 na buwan bago mag-confirmation of charges. Confirmation of charges po yun, nakakulong na ang si Tatay Digong, 6 na buwan, parang fiscal pa lang yun. Meron bang probable cause? Sa Pilipinas, bago ka makasuhan, meron ng probable cause. Kita nyo naman yung tagal na yan. No? Samantalang sa lokal, kapag sinabing, okay, kinakailangan i-release. O umapila man ang gobyerno ng Netherlands, mabilis din yung proseso kasi high priority yung habeas corpus. Kung matalo naman, diretso ka sa European Court of Human Rights. Mabilis din yan. Dahil pag nag-order ng provisional measures naman ng European Court na palayain, papalayain ka agad yan at kinakailangan sumunod ang Netherlands. No? Dahil may ngipin yung European Court of Human Rights, di gaya ng ibang mga human rights bodies. So let's say nagwagi na tayo doon o nagdesisyon ng korte, ang Dutch government, okay, pauwi na ang Pangulo, nagkamali yung ICC at dapat nang i-release ang Pangulo. Tama bang ang Pangulong Duterte ay diretso sa Pilipinas, pabalik? Or what? Paano ba yan? Well, sa tingin ko, yun ang gusto ni Tatay Digong, yun dapat ang gawin. Dahil kinidnap siya sa Pilipinas, dapat ibalik siya sa Pilipinas. Yan yung tinatawag nating reparation.
Kapag lumabag ka sa isang prinsipyo ng international law, dapat itigil mo yung paglabag mo. Paano gagawin ng Netherlands yan? Sa pamamagitan ng pagpapalaya. Tapos mayroon tinatawag na reparations. Ibalik mo yung sitwasyon bago nagkaroon ng paglabag. Nasaan ba si Presidente Duterte bago nagkaroon ng paglabag? Nasa Pilipinas. So ibalik mo siya sa Pilipinas. At meron pang danyos na dapat bayaran para lahat yung mga consequences ng pagkakamali, kagaya ng pagkakakulong na 6 na buwan, magkaroon naman ng katumba sa pera, no? Naku, mukhang yayaman pa ata si Tatay Digong. Tatay Digong, alam ko, nakulong ka, sorry ha, pero wag mo kaming kakalimutan. Kapag ikaw euros na milyonaryo na, I'm sure bibigay niya yan sa paborito niyang hospital ng mga cancer victims ng mga bata. Pero ambon na. Pag nanalo tayo sa Dacia. Nangangarap na tayo. But anyways, folks, kasi syempre, di ba, pinakidnap ng mga bangag. So, alam naman natin na they can do extreme ng kasamaan. What if kung harangan nila yung paglapag na naman ni PRD? Kasi dinungkot, sinapilit, kinidnap, na kung harangan na naman. Ito ano ko lang naman, napaisip lang tayo kasi alam kong grabe itong gobyerno. Kasi magpapabilib na naman si Tory dyan di ba? Tory talaga. Possible ba yun? Sa tingin mo? Anong gagawin natin? Magagalit ng taong bayan. Nung una kasi, nakuha tayo sa sorpresa kaya hindi tayo nakapaghanda. Ay, kung nagkaroon lang tayo ng pagkakahanda, I'm sure lulusubin ng taong bayan yung tarmang at humiga nang hindi maka-take off yung eroplano. No? So tingin ko ngayon, mas magiging alerto ang Pilipino pag nagkaroon ng ganyang desisyon. At tingin ko rin, ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil alam nilang sinusukot sila ng taong bayan, mag-iisip na rin yan dahil ang pakiusap na lang nila pwede ba wag niyo akong ipakulong? Pero naku, wag kayo umasa na oo, Tatay Digong, dahil talaga yan ang pagkakamali ng unang EDSA, dapat kinulong kayong lahat. Correct. Okay, so yun po ang update talagang malaki po ang possibility na mabalik talaga si Tatay Digong sa Pilipinas, no? Kung mangyari man yun at haharangin na naman ni Chief PNP Tory, magkagulo na yan, no? Siguro ang taong bayan lulusubin na yung yung pagharang ng government police, no? Na kasi alam niyo naman na talagang mahal na mahal nila si former President Duterte. Alam nila kung ano ang nagawa ni former President Duterte sa bansang Pilipinas. Okay? So, sa ngayon, at least, nalaman po natin na may pag-asa talaga. Malaking pag-asa. Okay? At ito pa, sabi dito ni Attorney Harry Roque, good question. Okay? May nilabag ba ang the Netherlands sa prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila former President Duterte? Dito po ang paliwanag ni Attorney Harry Roque. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung illegal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang-ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinagkaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process ay dapat na pagpapaharap kay Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite sa The Hague. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron 2 paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. 3 paglabag ng international law. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Okay. So paulit na yan, no? So 3 ang nakita nilang medyo paglabag ng ICC.
So ito ngayon ang tatrabahuin ng kampo, mga legal team ni former President Duterte. So yan po, malalaman natin yan. Kasi ako, sa tingin ako ni Attorney Harry Roque, magaling to eh. May alam ito patungkol sa batas eh. Ito nga yung ano natin, di ba? Representative natin dati sa Pilipinas patungkol po sa ICC. Okay? So, let's wait and see and hope for the best for Tatay Digong, no? I will keep you updated patungkol dito sa issue na ito. Okay? Ito, pangatlo nating pag-usapan ay ito naman. Ito na kanina usapin sa tatay, no? Si former President Duterte. Ngayon naman ay usapin naman sa impeachment ni VP Sara. Ito ngayon ang pinagdidebatihan kung matuloy ba o hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Ngayon, Senator J.V. Ejercito hati na sa Senate presidency. So, dito natin malalaman kung sino ang magiging possible na maging Senate President. Malaki rin itong impluwensya patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Okay? Panoorin natin ang buong detail para malaman natin. May mga kumakausap na rin kay Senator J.V. Ejercito kaugnay ng Senate leadership sa pagsisimula ng 20th Congress sa June 30. Ngunit sa press conference ng Senado, sinabi ni Senador Ejercito na tinitingnan pa nito kung ano ang kanyang magiging pasya habang mayroon pang mga natitirang sesyon sa 19th Congress. Ano ang pasya mo? Sa kabila nito, inamin niyang hirap siya sa pagdedesisyon dahil kapatido niya sina Senate President Francis Escudero at Senator-elect Tito Soto III na kapwa lumulutang ang mga pangalan sa usapin ng Senate presidency. Kasi kapartido. Sa ngayon, walang partido-partido. Kung sino talaga yung deserve to be the Senate President, yun ang ating ilagay. Unfortunately, panay kapartido pa mga I am torn in between, no. I serve under Senator Soto also. Malaki pong utang na loob ko sa kay Senate President Soto also because it was during his Senate presidency that I was able to pass 2 landmark legislations. But now kay Senator Cheese, now as Senate President, he asked me to be Deputy Majority Leader again. And I'm part of the leadership right now. Medyo marami ring accomplishments under the leadership of Senate President Chi. So, it's a difficult choice. Kinumpirma naman ng mambabatas na walang utos na ibinababa ang NPC at maaaring mahirap din sa partido na magdesisyon kung sino ang susuportahan sa dalawang senador. Sinagot naman ni Senator Ejercito kung opsyon ang gentleman's agreement kung saan posibleng paghatian nila Escudero at Soto ang termino sa pagiging Senate President. Well, nasa sa kanila na po yun. No? Mas maganda, walang away. Mas maganda, magsama-sama kami. No? Especially that we're in one party. So, ideally, mas maganda kung hindi kami magkawatak-watak. Para kay Senador Ejercito, dapat na makapagpabuti sa institusyon ang itatalagang tagapangulo ng Senado sa gitna ng maraming suliranin sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sa akin lang dito, ang point lang ni Senator JV is ayaw nilang magkawatak-watak kasi iisa ang kanilang partido. Di ba? So, gano'n na lang. Sige, pwede gentleman's agreement, hati-hati, di ba? Napagitna itong si Senator JV dito ngayon, no? Kung sino ang kanyang susuportahan. Okay? Yun pala yun. Buti na lang nalaman natin ito. Sa tingin ko naman, kahit sino ang magiging Senate President, still, ang pakikinggan when it comes to the impeachment trial, yung mga members pa rin. Diba? Kung sino yung majority. Kaya nga sabi ko, malabo na talaga itong matuloy, itong impeachment trial. Kaya nga, nag-iiyakan ngayon ang House of Representatives. Ayaw raw nilang babawiin Ang articles of impeachment laban kay VP Sara, walang balak bawiin ng House of Representatives. Wow. Ipinagmamayabang nila na 2/3 ang bumoto
na ma-impeach si VP Sara. Kaya wala silang balak na bawiin ito. At mayabang pa sila no? Na dapat raw itong mga taga-Senado ay dapat sumunod sila sa konstitusyon natin dahil mandate raw yan, ganon, ganyan. Ang dami nilang palusot Diba? Ang hindi nila alam na wala nang numbers. Pero pinipilit nyo pa rin. So useless na talaga. Ito yung balita, panoorin natin Mga ipinagbabawal ng saligang batas ang hakbang na return to sender o outright dismissal ng kasong impeachment nang hindi pa return to sender kasi wala na. Wala na. Hilaw na. Bakit kasi on the last day nyo pa in-impeach si VP Sara? Di ba? Itong house. Ngayon hindi na pwede kasi mag-change na ng ay nako. Sa gawa ng paglilitis. Yan ang sagot ni House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Maria Isabel Zamora sa issue ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Wala rin silang balak bawiin ang reklamong impeachment nang tanungin kung posible bang maging opsyon ito. Wala talagang balak kasi alam naman natin yung layunin nyo dyan Kahit alam nyo na gawa-gawa lang yung akusasyon dyan, pinipilit ninyo. Di ba? Kasi takot na kayong mananalo ito sa 2028. Takot na. Ng House of Representatives. Kabilang sa House Prosecution Panel si Congresswoman Zamora. Remember, the impeachment complaint was supported more than 2/3. Kahit lahat pa ng kahit lahat pa kayo diyan pumirma. Respetuhin nyo naman ang Senado. Magkaiba kayo, di ba? Magkaiba kayo. Hindi ibig sabihin na kayo diyan you are for impeachment. Impeachment na rin ang Senado. Hindi yan ganyan Pinipilit nyo Na alam naman natin yung 2/3 na ipinagmayabang nyo. Pumirma lang yun dahil sa budget. Utot nyo. Huwag nyo na bulahin ang taong bayan. Hindi pa kayo sawa mambola? Actually, I'm not mistaken. More than 200 congressmen. Wala po kaming balak i-withdraw yan. Kahit nga 300 nyo pa yan. Di ba? Dahil dito wala anyang choice ang Senado sa Articles of Impeachment. Wala raw choice. Wala na kayo. Kayo yung walang choice. Nagmamagaling kayo mga congressman lang kayo Ito mga senador na ito, mas magaling pa kayo sa senador? Mas matalino pa kayo sa senador? Ang bobo na dyan? Kundi magsagawa ng trial o paglilitis. Ang nasa batas po natin, unang-una sa ligang batas, pagka-transmit po natin ng article sa Senate, tuloy-tuloy na yon. So there's no option for the senators to dismiss it. There's also no option for the House to withdraw it. Maging si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, itinangging may pinag-uusapan silang i-withdraw ang reklamong impeachment. Hindi ko alam kung... Hindi yan i-withdraw. Ano yan desperado na sila. Hindi talaga yan i-withdraw. Diba? Where would they find any legal premise by which they can possibly send back the article of impeachment? Sa June 11, nakatakda ng ipresenta ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment sa Senado. Si Batangas 2nd District Representative isa pa ito. Halos di na makalakad. Jervy Luistro na isa ring House Prosecutor ang nakatakdang magbasa nito. Umaasa ang House Prosecution Panel na bukod sa presentation ng Articles of Impeachment, magko-convene na rin sa susunod na Miyerkules ang Senado bilang isang impeachment court. Rosa Licoz, UNTV. Tingnan lang natin. Ano ang resulta? Itong usapin patungkol sa impeachment ni VP Sara, win-win situation ito sa sa kampo ng mga Duterte. Kasi po, kung matuloy po ang impeachment trial, gugustuhin yan ni VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, bloodbath, kung bloodbath ito, talagang
duguang debate ito. Yan ang gusto mangyari ni VP Sara. Pero ngayon, ang kontra ng mga taga House of Representatives ngayon ay itong mga taga Senado. Sobra pong nakakatawa kung titignan nyo, no, sa view ng mga taong bayan, nakakakilabot po itong House of Representatives. Unang-una, ang sobrang yabang ninyo. Binoto lang kayo sa inyong mga constituents. Hindi po kayo binoto na the entire tao ng bansang Pilipinas. Yung iba nga sa inyo natalo na dahil kinontra ang mga Duterte. So anong ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin, maliit po ang numero nyo isa-isa. Okay? Siyempre, yung mga sa Tuwadcom, kung i-gather natin yun ang mga representatives doon, siyempre, representative kayo. Hindi nyo alam na ang inyong mga constituents ayaw rin sa inyo na. Diba? Oo nga, binoto kayo ng mga constituents ninyo. Pero baka pwede nyong silipin o alamin na baka yung mga constituents nyo, baka ayaw rin nilang ma-impeach si VP Sara, di ba? So malaking usapin yan. Kasi meron nang mga representatives ay natatalo na dahil kinontra, bumoto sila sa sa impeachment ni VP Sara. So yan ang aking ikinatakot dyan. Hindi ibig sabihin representative kayo, hindi na kayo marunong makinig sa mga constituents ninyo. Kasi binoto kayo, tandaan natin ito binoto kayo ng mga constituents ninyo, hindi para i-impeach si VP Sara. Hindi yan. Magkaiba yan Binoto siguro kayo ng mga constituents ninyo baka sa mga mga pangako ninyo, yung plataforma ninyo, kaya kayo binoto. Pero when talking about impeachment trial of VP Sara, hindi po ginusto ng taong bayan. So alamin nyo muna, ano ba ang opinion ng inyong mga constituents when it comes to the impeachment trial of VP Sara? Huwag kayong magdesisyon sa sarili ninyo. Magdesisyon kayo kung ano yung opinion sa mga bumoto sa inyo. Because the fact remains na ang pangalan po sa inyo, representative. Hindi po, hindi po ikaw, Adjong, o itong isa, kayo ang magde-decide sa sarili ninyo. You have to listen to your constituents. Representative nga. Di ba? Representative kayo ng itong grupo na ito. Example lang representative ka ng grupong ito. Ang gusto ng grupo pumunta sa Boracay magbakasyon. Pero ang gusto mo pumunta sa Palawan. Dahil ikaw yung representative, pupunta ka ng Palawan, pero yung grupo mo pupunta ng Boracay, hindi yun pwede. Okay? Kung kayo, Adjong, gusto mo ng impeachment ni VP Sara, are you sure na yung mga taong bayan na constituents ninyo, they are with you with your decision na i-impeach rin si VP Sara? Yung 2/3, example ka, yung 2/3 na pumirma na ma-impeach si VP Sara, yung mga constituents ng mga kongresista doon, are you sure bilang isang representative doon, are you sure na yung mga constituents ninyo ayaw na ni VP Sara? Tapos sa survey dito sa Pulse Asia, ayaw ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. So anong tawag mo doon? Di ba? Kaya yan nga ang conflict Ang Senado po,
kung mapapansin mo, nag-iba ang ihip ng hangin ng Senado. Why? Noong wala pa nangyari yung election, makikita mo talaga ang tono ng Senado is malaking chance na magkaroon ng impeachment trial. But noong natapos na ang eleksyon at nalaman ng mga senador na ang taong bayan ayaw nila sa impeachment, hindi sila sang-ayon sa ginawa nila kay former President Duterte, itong administrasyon na ito, nung nalaman yan lahat ng Senado, biglang nag-iba. Gusto na ngayon na if may chance pang ibasura yan. Oh. Kasi itong mga senador na ito, marunong silang bumasa. Marunong silang makinig kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Yan ang wala sa inyo mga taga House of Representatives. Kasi mga House of Crooks kayo. Yan ang wala sa inyo eh. Kaya ito, magaling itong mga Senado eh. They won Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya nanalo sila. Kasi marunong silang makinig compare sa inyo. 'Di ba? So, huwag yun nang pagpipilitan. Kasi kung pagpapipilitan nyo itong impeachment na ito, mas lalo kayong magmukhang desperado. Desperado talaga. Sobrang desperado na eh. Ewan ko na lang ha. Let us see. Next week yata ito. Sino ang mapapahiya dito? Kasi kung matuloy talaga ang impeachment, well, VP Sara is ready. Tingnan natin. Yun lang po ang point natin dito. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Mag-subscribe rin kayo doon kasi ang daming mga videos natin doon na hindi nyo makita dito sa main channel. Okay? So, thank you very much sa mga audience dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.